Yung basis po ng pagkakatawag po ninyo ng super sinungaling kay Congressman Leon Leviste. Well, alam po ninyo, sa dalawang mga malalaking mga programa kahapon, ang sabi niya ho, meron daw po akong insertion sa 2025 budget. Pero ang problema po roon, hindi pa ako kongresista nung binubuo po yung 2025 budget ng 2024. Kasi kakapasok ko po lang po ng June 30, 2025. So paano ako makakapag-insert? Dito pong mga project insertions po for the 2025 budget. And di syempre napa-attract siya ron. No? Sabi niya, hindi, I'm referring only to Bicol Saro projects. No? Pero if you review the transcript, talagang ang kanyang those two programs. It was Terry Don who made the insertions in the 2025 budget. Kaya sinabi ko sa kanya talaga, super sinungaling at fake news prince. Ito pong si Congressman Leviste. So ano po sa palagay ninyo ang basihan? Kung umatras po siya, did he apologize? Or ano po sa tingin ninyo ang motibo ni Leviste? I think it was originating on a challenge to him to basically just release the Cabral list. Kasi nga ho, sabi niya, siya di naman nagsabi, it was too important. Meron daw congressman, may senador, may public, may mga executive officials, and meron po private individuals who made insertions in the 2025 budget. And more importantly, it was with him as early as September 2020. So, if it were that important, dapat linabas na ho niya in the soonest time, lalo tigit, nung buhay pa. Si Undersecretary Cabral, the only person that can actually authenticate that particular list. No? So, hanggang ngayon, wala pa rin ho siyang linalabas na listahan. I don't know the reason kung bakit po siya nagpipigil dito po sa paglabas po ng dokumentong ito. Ang kanya pong paliwanag kahapon ay dahil po sa kailangang maberipika daw ang accuracy ng listahan at tanging si DPWH Secretary Vince Dizon lamang daw ang maaring makapagsabi nito. Ano po ang inyong reaksyon doon? Well, una, hindi ho totoo yun. Kasi una sa lahat, ang sabi niya nung umpisa, when he was being challenged, sabi niya, well, the House members didn't want the list to be released. And I told him na, well, there's nothing stopping you from releasing it, your House member. So secondly, umatras siya dun sa point na he wants the assent of Secretary Dizon. Pero to be very clear, ang sinasabi niya, from September, the Secretary Dizon already gave the authority for Yusek Cabral to give it to him. So ibig sabihin, hindi na niya kailangan ng further authority to even release that particular list. Kasi syempre, ang assumption ho natin doon, that is an official transfer of documents from Yusek Cabral to him. No? So kumbaga, there is no reason really for him to keep on insisting na hindi niya ilalabas po itong listahan na ito. Ano po, meron na po ba kayong reaksyon mula kay Secretary Dizon tungkol po dito sa listahang ito? Bakit nga ba hindi pa ilabas? Well, I think yung pong way forward na ginawa na po ng DPWH ngayong araw po na ito is that they're giving all of computers and all of the files, digital copies of Yusek Cabral's office to the Ombudsman, which is basically the proper, the proper process management of these particular lists. No? So, I think, kaya nga, pag ako naibigay na sa Ombudsman yan, I think madideem irrelevant na po yung paglalabas po ni Congressman Leviste dito pong listahan. Pwera na lamang po kung iba ang bersyon ni Congressman Leviste doon sa ilalabas ng Ombudsman. Dahil yan po actually, yes. Yan po yung relevance actually nung pong dapat immediate disclosure na ginawa na po niya sana. Kasi nga, if makita ho natin for example in the digital copies of the computers, may tatagpi ho natin ito doon sa hawak po niyang listahan kung may nadagdag, may nabawasan, or may nabago sa mga listahan po na ito. So, kumbaga, the onus is really on him to make the disclosure in the soonest time. So, huwag niyang guluhin yung debate. Ang debate dito, nasaan na po yung listahan ng mga insertions ng mga congressman, senador, executive officials, at mga private persons. May plano po ba kayong hakbang laban kay Ginoong Leviste? Wala naman ho. Ang bahala na ho siguro ng publiko magdesisyon kung sino yung nagsasabi ng totoo rito. At more importantly, Pasko naman ho. Bisperas na ho ng Pasko bukas. Siguro mas magandang yun na ho muna na iunahin po natin dito.